it says, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So, this verse po reminds us that giving is a personal act of worship. Hindi lang pala siya about obligation or pressure, but about showing our love and gratitude to God. So everything we have comes from Him, and through our tithes and offering, we honor Him for His blessings. And at the same time din po, our giving helps support the church and our mission to serve others. So as we give today, let's do it po with cheerful and grateful hearts. Thank you po. Bow down our head and pray. Lord, thank you for all the blessings that you have given us. We bring our tithes and offering to you today with cheerful and grateful hearts. Bless the work of our hands, our jobs, and our businesses, so we may continue to be a blessing to others. May these gifts be used to support your work and help those in need. Guide us to always keep you with love and trust in your provision. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po, and enjoy the rest of the service. Amen. Palakpan po natin ang Diyos. I'm excited to bring God's message sa atin lahat. No? Kasi napaka-exciting ng 2025. You know why? 2025 talks about our walk with Christ na mayroong kalakip na pagbabalik. No? Ibig sabihin, ang pagbabalik ng lahat ng mga ninakaw ng kalaban, ang pagbabalik ng lahat ng nawala sa atin, ibabalik ng Lord. Sabihin sa kanila mo, ibabalik ng Lord ang nawala. And as our tradition sa House of Glory, may baon ba kayo? Amen. That we call on Kuya Jomel. Kuya Jomel is one of our workers in Saudi Arabia. Let's give the Lord a clap of praise. Kuya Jomel, may baon ka ba? So ang tradition po sa House of Glory, every time na lumapit tayo sa Lord, may baon tayong salita. Kasi yung baon niyang salita yun, kahit saan tayo magpunta, dala-dala natin, hindi tayo maliligaw sa ipapagawa ng Lord sa atin. And thank God for Kuya Jomel and his family. Andiyan po yung kanyang asawa, yung kanyang kapatid, yung kanyang pamangkin. Husband po kayo. Kayo po. Husband po kayo, no? Yung husband po ng kapatid niya. Kuya Jomel, ano yung baon mo? Call a friend. 1 or 3. Wala pa rin. Okay. Wala pa rin. Wala. May baon ka? Oo. Si nanay, may baon si nanay? Si nanay, may baon. Ano po yung baon nyo? Okay. Kaya na, meron na kayo dyan. Meron na? Ayan, si Auntie Marlene na lang. Ano yung baon mo, Auntie Marlene, for today? Your word is a lamp to my feet and light to my feet. Wow. Psalms 111. 191. Amen. Amen. Ate Joy, any baon? Amen. So, hindi na ako tatawag ng number, no? Magtatawag na lang ako. Wala husband. 2025, we need to be ready. Kami kayo 68, ipagkatiwala mo. Okay, Yahweh ang iyong gagawin. Tatagungkol ka. Amen. Proverbs 63. Commit your plans to the Lord and it will succeed. Angel, may baon ka? Angel. Luke 18, chapter 1. Pray and never give up. Pray and never give up. So marami binibigay ng Lord sa atin, no? So ngayon pa lang, pinapakita na ng Lord kung paano niya ibabalik yung lahat ng nawala. And let's all stand and declare our faith in the Lord. At sabay-sabay po tayo, tapos natin ang kanang kamay. 1, 2, 3. I believe in God's word, that I am anointed, the chosen one. I will receive His words today. In faith I will grow. I will find the presence of God. I will demonstrate His power to the power of the Holy Spirit. I am totally blessed, totally healed,
I'm the head and not the tail. I've decided that me and my house will serve the Lord now and forever. Let's all remain standing. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Salamat sa pagdala mo sa aming sa iyong kalagahan. Salamat sa buhay ng bawat isa. That we are here to focus on you, on your word, on your promises. We will focus on what you have done on the cross, Panginoon. Salamat sa 2024 na nakalipas, na dumaan kami sa mga pagsubok, dumaan kami sa tagumpay, pero minsan hindi mo kami iniwan, hindi pinabayaan, Panginoon. And Holy Spirit, we acknowledge your presence. Lord, panghawakan mo ang oras na ito, at alam namin po na after the preaching of your word, that there be signs, wonders, and miracles. We thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Mapunin po tayo lahat. Bakit nakaka-excite yung 2025? It's because may promise ang Lord. Ang ganda nga kanina, no? Mark 11:24, when you pray, believe that you shall have it and you will have it. So, ang pinaka-message ng Panginoon for this 2025 talks about the kingdom. Kaharian. At pinapaunahan ko na po kayo, baka medyo mahaba kasi maganda pong pag-usapan yung kaharian na ibabalik ng Panginoon. Yung paghahari ng Diyos. January series talks about the kingdom restoration. Kung makita niyo yung image, Jesus Christ has restored the kingdom pero hindi natin alam. Maraming mga anak ng Diyos na sinasabi nila anak ng Diyos pero hindi nila alam na kaharian pala ang ibinalig ng Lord sa ating mga Kristiyano. And the verse will come from Matthew 6:33. Sabi nito, seeking the kingdom, finding the king, receiving his righteousness. Every time you stand up and you think of going to a place, meron ka nang iniisip kung saan ka dadaan. Tama? Sa mga nagdadrive, sa mga pupunta sa trabaho, sa eskwelahan. Paggising mo pala, alam mo na kung ano yung sasakyan mo. Alam mo na kung ano yung dadaanan mo. Di ba? But with God, it's different. When you seek the kingdom of God, you will find the king. Yung hari na nandun sa kingdom. Dito sa message na ito, ipapaalala ng Lord sa atin kung ano yung sinasabi niyang kaharian. And when you find the king, ang makukuha mo at marilisip mo sa kanya, yung kanyang katuwiran, yung kanyang kabanalan. Amen? And as we move on, sabi rito, the restoration begins. Today is the restoration. Tingnan mo katabi mo, gusto ng Lord na ma-bless yan. At ikaw ay gagamitin ng Lord for you to be a channel, to be a blessing for those people around you. Gagamitin ka ng Lord na maging blessing ka sa katabi mo, sa pamilya mo, sa katrabaho mo, sa mga kaibigan mo. Gagamitin ka ng Lord because now, hindi pwedeng i-restore ng Lord ang ibang tao unless God restores you first. Kailangan na ikaw muna ang ma-restore and then others will be restored and refreshed through you by God. Sabi rito, restoration, righteousness, and royalty. Yan pong tatlo na yan ang pag-usapan natin ngayon. Amen? Hallelujah. As we move towards God's purpose for this year, the Holy Spirit has given us a mandate to pursue the King's kingdom in His righteousness. Isa lang gusto niya paggawa ng Lord sa atin. Nahanapin natin ang Panginoon. Sabi nito in Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God. Ano yung sisik natin first? Yung kingdom. Paggising mo sa umaga, ano yung hinahanap mo kagad? Yung asawa mo wala sa tabi mo? Yung anak mo wala sa kwarto nila? Yung cellphone mo, hinahanap mo, may nag-ring? Pero sabi ng Lord, seek first. We all have our priorities. 2025, sino dito ang may notebook? Wala. So, in that notebook, isa lang ang merong notebook. In that notebook, tinuturuan tayo ng Lord to put all of those things that we're going to do for this day, for the next week, for the next month, for the next year. 12 months. Natapos yung 12 months and year. Now, meron na ngayon 12 months ahead of us. May 12 months naman sa mga estudyante, mga ilang buwan na naman na mag-aaral. Sa mga may trabaho, ilang buwan na naman na magtatrabaho. Sa mga may business, ilang buwan na naman mag-aayos ng business. Tama ba? Sa mga may pamilya, ilang buwan na naman magpagkaayos ng pamilya. Ngayong araw na ito, gusto ng Lord sa atin to seek the kingdom. Pero alam nyo, hindi nyo makikita yung kingdom unless you are born again. Hindi nyo pwedeng ma-seek yung kingdom kung hindi ka nabago sa Panginoon. Ang sabi nito, and His righteousness. Alam niyo, hindi nagpunta ang Panginoon dito to bring religion.
Hindi nagpunta ang Panginoon dito sa mundo or bumaba rito ang Panginoon Jesus para magdala ng reliyon. Nagpunta siya rito is for us to have a relationship with His Son. Gusto ng Lord magkaroon tayo ng relasyon. Amen? Sino may Bible? Pakibuksan nga po yung Matthew 8:4-17. Wala po kasi dito sa slide. I just remembered. Matthew 4:17. Sino po nandun? Pakibuksan nga po. Are you there? Sir Edgar, ano sabi ng Matthew 4:17? Magmula noon ay nangaral si Jesus. Tinuro niya pagsisinalayo at talikuran ng iyong mga kasalanan sapagkat malapit na nang dumating ang kaharian ng langit. Sa English? Mula noon, nag-umpisa na nag-preach ang Lord. Amen. Sa English, ano sa English? Maganda siya sa English. From that time, Jesus began to preach, saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at your hand." When Jesus came, He did not preach about salvation. He did not preach about forgiveness. Ang unang preaching ng Panginoon Jesus, it's all about His kingdom. Yung kaharian niya. Alam ba niyo, sa Middle East, sa Qatar, yung mga citizen walang bayad sa kuryente, walang bayad sa tubig. Because they are citizens of heaven. Pero citizens of the kingdom of Qatar, sorry. Pero tayo, we are citizens of heaven. Amen. It's more than the kingdom. Kingdom of Saudi Arabia, may mga ganun silang privileges. How much more na tayo mga anak ng Diyos? May mga rights tayo bilang anak ng Diyos. May mga binigay ang Lord para tayo ma-experience natin yung sinasabi ng John 10:10. That He has come to give us the abundance, yung kasaganahan na sinasabi. Jesus Christ came to preach His government. Sabi ng Isaiah 9:6, "For unto us a child is born." Last month, sinelebrate natin yung Christmas, tama ba? Amen. But hindi December pinanganak ang Panginoong Jesus, not December. No one knows, hindi nga nila alam kung kailan. Other scholars are talking about it's around summer, but others are talking around after nung summer, but nobody really knows. The Bible doesn't talk about the specific date or specific month. Pero we celebrate it is for us to understand na mayroong anak na ipinanganak. And that is Jesus Christ. Sabi diyan, for on His shoulders is the government. Sa gobyerno may natatanggap pa kayo? For peace? Ano pa ibang mga nakuha? Akap? Ano pa? Tupad? Pero dito sa gobyerno sa Pilipinas, hindi natutupad. Tama ba? Pero ang Panginoon, sabi ng Mark 11:24, believe, ang ganda ng word kanina, believe, manampalataya ka lang, maniwala ka na may ipin-repair ang Lord sa buhay mo. Tapikin mo, katabi mo, may preparasyon ng Lord para sa iyo. I don't believe in greener pastures. Wala sa Bible ng greener pastures. Ang sabi ng Psalms 23, He will bring me to good pastures, hindi greener pastures. Ibig sabihin, yung kasaganaan na ipin-repair ng Lord sa iyo, gusto niya na ma-experience mo ngayon 2025. 2024, maraming bagay na nangyari. Nasaktan ka, naiwan ka, amen? May nangyari sa trabaho mo, nag-away kayo, sa family mo, mayroong broken relationship. Today, sabi mo nga, today, may i-restore ang Lord sa lahat ng mga nangyari sa iyo. And as you po, sabi niya, and all these things will be added unto you. If you read the whole chapter of chapter 36, pababa, lahat ng mga verses na nandun talks about the things that we eat, the things that we use, the things that we wear. Ang sabi ng Panginoon, seek first. Yung preceding verses nito, ang sinasabi nito, ano yung kakainin ko? Ano yung susot ko? Minsan, kumakain tayo ng lunch, iisip natin, ano kakainin natin ng dinner. Sa Saudi Arabia, kumakain kami ng lunch, sasabihin natin, kapatid, ano kaya kakainin natin? Ano kaya merienda natin? Ano kaya bibili natin? Ganon din yung naging tradition dito. Sa Pampanga, it's the same anointing. Pero ang sabi ng Lord, do not be anxious. Huwag mo isipin kung ano po kakainin mo, susuot mo. Kung yung mga ibon na binihisan ng Lord na iba-ibang kulay, how much more na ikaw pa? Nanilikha niya ayon sa kanyang wangis. Hindi aksidente na nandito ka. Because may kasabihin ng Lord sa buhay mo. Amen? And as we move on, sabi rito, restoration. Paano mangyari yung restoration?
Sabi ng Genesis 1:26, then God said, let us make man in our own image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Genesis 1, in the beginning, sabi ng Lord, pinrepare niya lahat. Pinrepare niya yung kakainin mo, pinrepare niya yung makakasama ni Adam, pinrepare niya yung mga puno, lahat na pwede mong kainin. Ang sabi ng Panginoon kay Adam, pwede mong kainin lahat. Lahat, ano man yun, ang tao ay unang-unang nilikha ng Lord na maging vegetarian. Nung Genesis chapter 11 pataas, doon pa lang nag-umpisa kumain ng karne ng tao. Pero from Genesis 10, pababa ng Genesis 1, vegetarian ang tao. Sabi niya, kainin mo lahat, every fruit-bearing tree. Yun lang ang pwede mong kainin. Lalong-lalo sinabi niya, huwag mong kainin yung prutas na nandun sa gitna. The tree of the knowledge of good and evil. Because when you do this, you will surely die. Hindi sila namatay na physical. Namatay sila spiritual. Kung dati si Adam and Eve naglalakad sa garden, nakausap ang Diyos na parang ganito lang, kung kinain nila yung prutas, nagkaroon sila ng pangunawa na sila'y humot-hubad sa harapan ng Panginoon at sa harap ng iba. Ganun din tayo mga kapatid. Marami tayong nagawang kasalanan. Marami tayong nagawang kamalian. And in this instance, pinapakita ng Lord na may kapangyarihan tayo. Nung una, yung relationship ng Lord sa tao is, ganito lang sila mag-usap. Harap-harapan sila ng Diyos. Pero nung nagkasala sila, anong ginawa ng Panginoon? Anong unang tinanong niya? Adam, nasan ka? Brothers and sisters in Christ, we are accountable for all those things na ginawa natin sa ating mga buhay. Sa mga decisions na mali na ginawa natin noong 2024. But 2025 is a year of God restoring lahat ng nawala sa iyo. Amen? Sabi nito yung dominion, may kapangyarihan ka. Sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa relationship mo, sa business mo, may kapangyarihan ka. Pero pagpasok ng sumunod na verse, ang sabi rito, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. Kung doon sa Genesis 1:26, tayo ang may kapangyarihan, pero may kailangan kang gamitin isang pangalan. May sakit karamdaman ka, in the name of Jesus. May problema ka financially, use the name of Jesus. May problema ka sa business mo, speak the name of Jesus. Sabi rito, every knee will bow in the name of Jesus Christ. Bakit pag nag-pray tayo ng kagalingan, we use the name of Jesus Christ? Because only the name of Jesus Christ has been given the authority to rule sa lahat ng bagay dito sa mundo. Ang tanong, is Jesus Christ your Savior? Tanong mo yung katabi mo, si Jesus ba ang Diyos mo? 2025, nire-remind tayo ng Lord. Wala tayong ibang pangalan na pwedeng bigkasin sa ating mga buhay, kundi ang pangalan ni Jesus. Sa mga trabaho natin, sa pamilya natin, sa lahat ng gagawin natin sa 2025, the first name that we seek in the morning is the name of Jesus Christ. Nasabi dyan, every knee will bow. Walang ibang pwedeng pangalan na gamitin mo. Hindi mo pwedeng sabihin, in the name of Pastor Edgar, gumaling ka. In the name of Kuya Joby, pagpalain ka ng Diyos. No! Ang Bible, malinaw na sinasabi, use the name of Jesus. John 14:14, sabi niya, in my name, declare it, and I will do it. Ask in my name. Ang tanong, nag-ask ka na ba? Hello? Nag-ask ka ba? May pangangailangan tayo. Amen? Sino rito walang pangangailangan? Lahat tayo may pangangailangan. Ang tanong, nanghingi ka na ba sa tatay mo? Sa kingdom, walang pwedeng ibang gawin kundi manghingi sa king. Wala kang ibang pwedeng puntahan sa kaharian kundi yung hari. Amen? Every time you come into the kingdom of God, ang pwedeng mo lang lapitan ay yung hari. Hindi mo pwedeng lapitan yung mga soldiers, hindi mo pwedeng lapitan yung mga kanang kamay niya. Ang pwedeng mo lang lapitan ay yung hari. Bakit?
Because with the king, there is favor. Pag lumapit ka sa hari, lahat ng pangangailangan nyo, ipoprovide niya. Sabi ng Philippians 4:19, ano sabi? For my God will supply all of my needs through His riches according to His Son, Jesus Christ, which is in heaven. Basahin mo nga yung Philippians 4:19. Alam niyo, ang pagpapala wala rito sa lupa. Nasa langit. Philippians 4:19. Basahin mo nga, Pastor, yung Philippians 4:19. My God shall supply everything that I need according to His riches in glory in Christ Jesus. May ibang verse, King James. May King James kayo? Para mas maintindihan natin yung Philippians 4:19. Do you have the King James version? But my God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Amen. Sa ibang translation, sa ISB or ESV, riches in heaven. It's the same verse that you will find in Ephesians chapter 1 verse 3. Sabi ng Ephesians chapter 1 verse 3, every spiritual blessings in heaven has been given to us. Walang blessing dito sa lupa. Kahit pumunta ka kay BBM, walang blessing sa kanya. Kahit pumunta ka pa sa mayor mo, sa barangay captain mo, walang blessing. Kahit pumunta ka kay pastor, hindi ka pwede i-bless na mga pangangailangan mo. All the blessings are in heaven. But sino yung nasa langit? It's the King. Every time you come to Jesus Christ, the blessings are prepared, but it's for you to command those blessings to manifest. Paano nangyayari? Ang sabi ng Matthew chapter 6, this is how you pray. Sabi ng mga disciples niya, Lord, teach us to pray. Marunong ka mag-pray? Ako hindi ako marunong. Nung nagkaroon na ako ng relasyon sa Panginoong Yesus, doon ako nag-umpisang matutong manalangin. Ang sabi ng mga disciples, Lord, teach us to pray. Pray like this, sabi ni Jesus. Our Father in heaven, nasaan siya? Sa langit. Holy be your name. Ano siya? Siya ay holy. Siya ay banal. You acknowledge Him to be holy. Holy be your name. Your kingdom come. Your will be done. Saan? On heaven as it also is on earth? No. On earth as it is in heaven. Blessings will come if you declare the name of Jesus Christ. Using the name of Jesus Christ, blessing will manifest. Let your kingdom come on earth. Yung kaharian ng Panginoon na nasa langit, magmamanifest dito. Through the name of Jesus Christ. Dito sinasabi ng Panginoon in Philippians 2:10. Use the name of Jesus Christ. Sabi mo nga, Jesus is my Lord and Savior. And this year is a year of restoration. Alam ba nyo, ang kulay ng Panginoon for this 2025, the color of 2025 is purple basil. Amen. Sino naka-purple? Wala, no? Isa lang ang naka-purple sa atin. Kaya nung nakita ko si Ate Marlene, sabi ko, thank you Lord. Ito yung kulay na pinapaalala mo sa amin. That color talks about royalty. Yung kaharian. It talks about the robe. Now when you're restored, yung dating mali mo sa Genesis 3 na nagkasala ka, ibabalik ng Lord. Paano? On the cross. Ang sabi ng Lord sa cross, it is finished. Kaya sabi nga ni Kuya kanina, settled na ang 2025. Ang sabi ng Lord, it is finished. Kung may pangangailangan ka, seek the King. Ask. Sabi niya, ask. Seek and knock. Ang sabi ni James, wala ka kasi hindi ka humingi. Hindi tayo humihingi sa Panginoon. Dito ko naintindihan na tayo mga tatay. Sino yung mga tatay dito? Yung mga anak natin, minsan hindi sila ng problema kung anong pangbabayad nila sa eskwelahan. Tama ba? Yung mga anak natin, hindi sila nag-alala kung anong kakainin nila bukas, mamaya, next year. Because alam nilang may tatay silang magpo-provide. Tama ba? Kuya Jomel, yung anak mo, nung nag-aaral siya, naghirap ba siya? Nagtrabaho ba siya para ma-receive niya yung pagpapala? Hindi, di ba? Na kailangan siya, anong ginawa mo? Binigay mo, tama ba? Bilang isang magulang, it's your rightful duty to bless your children. Hindi lang yung tatay, pati yung nanay. The two has become one. Kaya yung blessing for 2025 depends on the parents. Sino mga magulang na nandito? You need to bless your children. When you speak blessing, blessing will come. When you declare favor, favor will come.
Ang sabi ng Proverbs 18, train up a child the way he should go. And when they grow up, they will not depart from it. Hindi sila lalayo. Mapunta man sila sa ibang landas, ibabalik sila ng Lord. Hallelujah. Kaya sabi ng Lord, bless your children. Bless your family. Bless the works of their hands. Bless their feet. Bless their mouth. When you declare blessing, you declare the kingdom of God in heaven to manifest on earth. Sino ang may sakit karamdaman na nasa langit? Meron ba kayong narinig sa Bible o nabasa na may sakit sa langit? May narinig ba kayo na sa langit may kahirapan? May narinig ba kayo sa Bible o nabasa sa Bible na mayroong kapighatian sa taas sa langit? Wala. Kaya ang sabi ng Lord, anak, bigkasin mo yung pagpapala na nasa langit na mangyari sa buhay mo. You just need to believe. You need to believe. Alam ba nyo na marami tayong mga iniisip sa buong taon. When January 1 came, me and my wife, we had this notebook. Nag-planning na kami. Sino nag-planning sa inyo for this 2025? Wala? Wala kayong planning? Kung ang Lord may plan sa inyo, wala kayong planning. Ang Lord gusto niya may plan tayo sa bawat isa. Yung dineclare ni Ate Joy kanina, commit your plans to the Lord. And it will succeed. Alam niyo kung bakit hindi tayo nagiging successful? We don't write down our plans. And then that plan, we give it to God. And Lord Jesus, by your name, lahat ng plano na to na sinulat ko, ito'y mangyayari sa aking buhay. And I'm encouraging you today, brothers and sisters in Christ. Bumili kayo ng notebook. Write down every plan you have. Your plan for this week, your plan for this month, for next month, up until December for this year. Write them down. And when the year ends, go back. Look at the checklist kung ano yung mga nangyari sa buhay mo. Ay check mo kung ano yung mga ginawa ng Lord sa buhay mo. I-check mo kung anong pagpapalang na-receive mo. I-check mo kung anong pagpapalang nilanggap ng mga kapitbahay mo, ng mga kaibigan mo, ng trabaho mo, ng lolo at lola mo. God is telling us today, write down your plans. Jeremiah 29:11 declares, for I know the plans. Alam niya yung plan niya sa'yo. Pero tayo mismo wala tayong plano sa sarili natin. Amen? A few years back, maybe 2 years ago, kinausap ko yung anak ko, yung panganay. Sabi ko, anak, ito yung vision ko. That was the time. And I'm not boasting. I'm boasting because God has given the blessing. And I'm encouraging you. Hindi po pagmamayabang. Nagyayabang ako kasi ang Panginoon ang nagbahala. Ganito yung nangyari kwento. Anak, sabi ko, yung optical natin ganito, 2 pa lang. Pero I foresee yung blessing ng Lord that magiging 5. Hindi natapos ang 2 taon. Dinagdagan. May isa sa mga sinabi ko sa harapan ng Panginoon ay tinupad niya. Walang hindi nangyari. Kaya sabi ng Lord, anak, I have your plan. Bigay mo sa akin yung plano mo. Anong plano mo sa eskwelahan mo? Sa mga estudyante, anong plano mo sa future mo? Yes, you have to plan. Ano yung mga plano mo sa gagawin mo sa eskwelahan? Anong plano mo gagawin mo sa mga katrabaho mo? Have you even shared the goodness of God to others? And as we move on, sabi nito, restoration can only take place when you are ready. Hello? Are you ready to be restored? Yes. Ulitin ko, are you ready to be restored? Yes. Handa na ba kayo na ibabalik ng Lord yung mga bagay na meron ka na nawala, at ngayon ibabalik niya? Kaya looking at the word restoration, it means meron ka na. Ibabalik lang niya kung anong meron ka. Nung nawala, na dati, na marunong ka magbasa ng Bible at nawala ka sa pagbabasa, madali mong maintindihan at biglang nawala yung anointing, God will restore that. Kung merong broken relationship sa pamilya mo, sa katrabaho mo, God will restore the relationship. Ang sabi ng Lord, I am the God of all flesh. Is anything too impossible for me? Ang sabi nito, be ready to receive, to experience, and it will manifest. Hello? Ang message ng Lord sa atin is very simple. He will restore you. There's nothing we need that God has not yet given. Anong meron ka na hindi pa binigay ng Lord? May naisip ka ba? Anong meron ka ngayon na hindi pa binigay ng Lord? Wala. Kasi lahat ng kailangan mo, ibinigay na niya. Amen?
Palakpan po natin ang Diyos sa araw na ito. Let's move on. The next talks about righteousness. Hello, sino rito ako matuwid? Sino rito walang kasalanan? Wala. Lahat tayo nagkamali, lahat tayo nagkasala. No one is righteous, sabi ng Romans. Not even one. Pero, sabihin nyo nga pero merong isa. And that is Jesus Christ. Siya lang ang nabuhay sa mundo na matuwid at walang kasalanan. And that righteousness has been given to us. Ibabalik ng Lord yung righteousness na nawala sa iyo. Nagkasala ka, ang gusto ng Lord, seek His kingdom. Lapitan mo yung kingdom niya, pumasok ka sa kaharian niya. And when you seek His kingdom, makikita mo na nakaupo siya doon sa kanyang trono. Sabi rito, Luke 15:22-24, but the father said to his servants, bring quickly the best robe. Put it on him, and put a ring on his hand, and the shoes on his feet, and bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate. For this my son was dead, and is alive again. He was lost, and is found. And they began to celebrate. Hallelujah. Alam niyo, dito sa kwento na to, this is the story about the prodigal son. Yung bunsong anak, nalaman niya na meron pala siyang mamanahin sa kanyang tatay. Pero matindi ang kwento na to. Dito sa lupa, you cannot receive your inheritance unless the person is dead. Kailangan mo na mamatay yung tatay mo, yung nanay mo, yung lola mo, para makuha o makamit mo yung mana. Pero sa langit, hindi na mamatay ang dating tatay. Hello? Our Father is eternal. Kaya dito, sa instance na to, alam na nung anak kung anong karapatan niya bilang anak. Kinuha na niya yung kanyang mana bago pa mamatay yung tatay niya in the physical. Pero tayo mga anak ng Diyos in the spirit, buhay ang ating Diyos. May mana ka na tatanggapin sa Panginoon. Ang sabi rito, but the father said to his servants, bring quickly the best robe and put it on him. Hello? Yung robe na tinatawag dyan is the robe of righteousness. Paglapit mo sa hari, dito ko naiintindihan. Because I was contemplating on the message. Doon sa book of Esther, na dapat lalapit si Esther doon sa hari, hindi ka pala pwedeng lumapit doon sa hari unless ikaw ay malinis. Kanina, talks about restoration. Now talks about righteousness. Ni-restore na ng Lord yung kagandahang loob niya para sa iyo. Ngayon, pag lumapit ka sa hari, hindi ka pwedeng lumapit sa hari pag ikaw ay marumi. Bibihisan ka nila. Aayusin ka nila. Alam ba nyo na si Esther, there was a total makeover. Sa mga babae, alam niyo yung makeover? Bibihisan ka, ayusan yung kilay mo, iayos yung sasabunin ka, lilinisin ka, tapos ayusin yung buhok mo. Paglabas mo, ibang itsura mo na. Tama ba? Yung total makeover na yung nangyari sa atin. And when we had this relationship with Jesus Christ, binago na tayo ng Panginoon. Kaya pag lumapit ka sa hari, isa lang ang sasabihin ng Lord. Kung hindi ka malinis, mamamatay ka. Hello? Pag hindi ka pala malinis sa harapan ng Diyos, mamamatay ka. Paano kayo magiging malinis? The robe of righteousness. Sabi nito, ibigay niyo yung pinakamainam na balabal. The next one is talking about also this one is Isaiah 61:10. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall exult in my God. For He has clothed me with the garments of salvation. Yung robe na sinasabi ng Lord talks about salvation. And the robe that God is telling us is a robe that gives us kaligtasan. Yung palang robe na sinasabi ng Bible, when God clothes you with the robe, walang ibang pwedeng makita sa inyo kundi ang kanyang anak. Ikaw na makasalanan, hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos dahil siya ay banal. Pag lumapit ka sa araw, mga few million miles away from the sun, mamamatay ka dahil sa sobrang lakas ng liwanag ng araw. Imagine God being 100 times more yung liwanag niya doon sa sun. At ikaw ay makasalanan. Walang pwedeng mangyari sa iyo kundi mamamatay ka pag lumapit ka sa Diyos. Pero, pag sinuotan ka na yung robe of righteousness, sabi rito, He has covered me with the robe of righteousness. May dala-dala ka na hinihingi sa Panginoon?
Hindi ka pwedeng lumapit sa Kanya na ibigay mo sa Kanya yung dala-dala mo, yung kabigatan mo, unless you have the robe of righteousness. Kailangan kang magkaroon ng balabal ng katwiran ng Panginoon. Sabi nito, as a bridegroom decks himself like a priest with a beautiful headdress, and as a bride adorns herself with jewels. Ang church ba pwede bang tawagin pag nag-iisa lang yung tao? Ang bawa ko lang, pwede kong tawagin yung sarili ko church? No. Church is a body of believers. Ang church ay pwede mong sabihin pag 2, 3, 4, 5, 10, 100. Yun ang pwede mong sabihin church. Pero kung nag-iisa ka lang, hindi mo pwedeng tawagin ang sarili mo church. Church, this year is a year of restoration. Ang church niya sa House of Glory is going to restore everything na nawala sa church. Yung mga upuan na walang nakaupo, God is going to restore those souls. God is going to bring those souls. Ang tanong, ready ba tayo? Ni-accommodate sila. Ready ba tayo na i-welcome yung mga kaluluwang naghahanap ng Diyos na nagliligtas sa kanila? Sabi nito, the robe of righteousness. Every time you come to the King, dapat nakarobe ka. Huwag kang lalapit sa hari na hindi ka malinis. Huwag kang pupunta sa hari na hindi ka naligo. Kasi ang gusto ng Lord, lagi kang malinis sa harapan niya. Meaning yung spirito natin, kailangan nating ma-born again. Hello? Unless you are born again, sabi ng John 3, you will not see the kingdom of God. Kung wala kang relasyon sa Panginoong Yesus, hindi mo makikita yung mukha niya pagdating ng araw. Yan sabi ng sumunod na verse, in Job 29:14, this talks about the righteousness of God, of the people before God. I put on righteousness and it clothed me. My justice was like robe and a turban. Every time na lumapit ka, meron ka dapat robe na sinusuot. Ibig sabihin, i-restore ng Lord yung nawala sa buhay mo. For as many as of you were baptized into Christ have put on Christ. Bakit tayo tinatawag mga Christian? Hello? Bakit tayo tinatawag na Christian? Because we are followers of Christ. Tama? When we follow Jesus, dapat nagiging kawangis natin. Yung mga may asawa, araw-araw mong kasama yung asawa mo, sabi ng iba, parang magkamukha na kayo. Parang magkamangis na kayo. Yung mga anak mo, araw-araw mong kasama sa bahay, pag nakita ng ibang tao yung anak mo, kamukha ka ng tatay mo. Kamukha ka ng nanay mo. It's the same thing with us, mga kapatid. Nung nagkasala tayo, nasira yung image ng Lord sa ating mga buhay. But when Jesus Christ came, ibinalik niya yung image na nawala sa atin. Nirestore niya yung dating imahe na mukha mo na nanggaling sa Kanya. Kaya dapat, sabi ng Lord, maging righteous ka. Hindi ka pwedeng lumapit sa King hanggang hindi ka nagiging matuwid. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:21, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Ano? Paano ka magiging matuwid kung ikaw ay makasalanan? Hello? Paano tayo magiging matuwid pag tayo ay makasalanan? The preceding verse in 17 talks about it. If anyone be in Christ, he is a new creature. Sino man ang nakapag-isa kay Kristo, siya ay bagong nilalang na. Kaya ang sabi rito, for our sake, He made Him to be sin. Jesus Christ, nandun sa langit, wala siyang bahid dumi sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagiging Diyos, dahil siya ay Diyos. Pero ang sabi rito, He who knew no sin became sin. Sabi niya, so that in Him, we might become the righteousness of God. Brothers and sisters in Christ, ganito ang nangyari. Jesus Christ is seated doon sa langit. Si Jesus ay nakaupo sa langit. Isa lang ang ginawa niya. Tayo na makasalanan, hindi tayo pwedeng lumapit sa Kanya. Ngayon, pag lumapit ka sa Kanya, dahil siya ay banal, dahil siya ay holy, mamamatay ka sa harapan niya. Pero praise God, sabi mo, thank God. Thank God. Alam niyo kung paano nangyari? Kuya, halika. Ikaw, kuya. Ganito ang ginawa ng Lord. Diyan ka lang. Si kuya, kahit ano pang gawin niyang kabutihan sa buhay niya, kahit maggawa pa siya ng 1,000,000 kabutihan sa buhay niya, sa harapan ng Diyos, lahat ng ginawa mo ay walang kwenta.
Ang sabi ng Bible in Isaiah, lahat ng ginawa mo ay tae. Ang sakit, no? Gumawa ka ng kabutihan, mahalin mo yung mga kapwa mo, magbigay sa kapwa mo, tumulong ka. Lahat ng ginawa mo, kuya, sa harapan ng Diyos, ito'y madumi pa rin. Pero sabi ng 2 Corinthians 5:17, He, Jesus Christ, who knew no sin na walang kasalanan, became sin. Alam niyo ang nangyari? Anak, hindi ka pwedeng lumapit sa akin. Kasi makasalanan ka. Pero dahil mahal kita, at tinanggap mo ko bilang Diyos at tanging tagapagligtas, halika. Pag lumapit si Kuya sa trono ng hari, alam niyo nangyari? Siya ngayon ang naupo doon. At si Jesus Christ ang napako sa cross para sa kanya. That is what 5:21 talks about. The righteousness of Jesus has been given to us. Ngayon, malakas na ang loob natin na lumapit sa tatay. Ngayon, malakas na ang loob natin na manghingi sa tatay. Because Jesus Christ is supposed to be sitting on the throne. Tayo ngayon, ang sabi ng Ephesians chapter 4, we are seated with Christ. Napaka-powerful, mga kapatid. Tayo ngayon ay nakaupong kasama ni Jesus sa langit. Pero hindi pa nangyayari, pero we're declaring it na nangyari na. Because of what? The faith that we have. Sabi ng faith, for without faith, it is impossible to please God. Na ang Panginoon ay dating matuwid, ngayon ay naging makasalanan, upang ikaw na makasalanan ay hindi maparusahan at mabigyan ng buhay na walang hanggan. Napakaganda ng message ng Lord na dati tayo ay makasalanan, tayo ngayon ang ipinaupo niya, anak, malinis ka na. Anak, pwede ka nang lumapit sa trono ko anytime. Dito ko naintindihan yung Hebrews 4:16. Come boldly to the throne of grace. Lumapit ka ng may kalakasan sa trono ng mahabaging Diyos. For you will find mercy and receive grace in the time of your need. May pangangailangan ka, lumapit ka sa hari. May pangangailangan ka, lumapit ka sa trono ng hari. Walang imposible sa Diyos. Tama ba, kuya? Walang imposible sa Diyos. Amen. Parang ng Diyos. Dito ko naintindihan yung mensahe ng Diyos na every time na naglalakad pala ako, yung righteousness, yung katuwiran ng Panginoon, yung righteousness ng Lord, ang suot-suot ko. Nag-away kayo ng asawa mo, nagkamali ka, you acknowledge yung kamalian mo, it means you're using the righteousness of God. May nagawa kang kalokohan, and you went back to God and repented na nagkamali ka, you acknowledge your sin. Ibig sabihin, isinusuot palagi ng Lord yung kanyang robe na binibigay niya sa iyo. Maraming beses tayo nagkamali. Alam nyo, ang Kristiyano ba, pag tumanggap sa Panginoon, banal na siya? No. Even pastors, they sin. All Christians, nagkakamali sila. Nagkakasala tayo, kahit nga ngayon, nagkakamali tayo. Pero every time na nagkakamali ka, at sinasabi mo nagkamali ka, and you repent, and you ask for forgiveness, anong ginagawa ng Lord? Araw-araw, binibihisan ka niya. Araw-araw, binibigay niya yung katuwiran niya sa'yo. Para ikaw may kalakasang loob para lumapit sa kanyang tatay. Sabi rito, no one on earth can give you righteousness and make you righteous but Jesus. Sabi mo sa tabi mo, matuwid ka na sa harapan ng Lord. Hallelujah. Mukhang matamlay yung mga nakikinig ng mensahe ng Lord. Walang pwedeng magbigay ng katuwiran sa iyo, maliban sa Panginoong Jesus. Your pastors, your seatmates, your father, your mother, your friend, even other Christians cannot give you their righteousness. Imposible na maging matuwid ka dahil sa isang taong kapwa mo nagkasala. Nagiging matuwid ka dahil Jesus Christ is what? Righteous. And then nakipag-isa ka. Kahit saan ka magpunta, there is righteousness in you. Kahit anong gawin mo, there is righteousness in you because we always acknowledge Jesus Christ in our lives. And as we move on, the last part talks about the royalty. Hello? Kapikit mo katabi mo, royal blood ka pala. You know, in heaven, they don't talk about kung paano kumita ng pera. Kasi sa heaven, walang mahirap. Wealthy people don't talk about or speak about money. Wealthy people talks about how to bless others.
Yung pinakamayaman na tao rito sa mundo, marami siyang nabibiyahan. Paano? Marami siyang na-employ. Amen? Maraming nabibiyahan sa company niya. Maraming nakaka-receive ng pagpapala dahil mayaman siya. Ang mga mayaman, hindi nila inintindi kung paano sila kumita. Kasi alam nilang meron na silang kinikita upang yung kikitain nila maraming mabless na tao. How about us na mga anak ng Diyos? Minsan we struggle. Kaya kayo Matthew 6 talks about the struggles of people. Sabi nga doon sa ibang verses, no one can serve two masters. Sa Matthew 26. Ibig sabihin, wala tayong pwedeng ibang lapitan kundi ang Panginoon sa mga pakailangan natin. Amen? Every time may pangailangan ka, ang pwede mo lang lapitan ng Diyos. Hindi ka pwedeng tumaya ng wedding o lottery or pumunta sa Bombay. Ang pwede mo lang lapitan ng Panginoon. Ang sabi ng Matthew 6:33, seek first. Sino unahan nyo? Unahin nyo. Even ang asawa mo, hindi mo pwedeng unahin. Unahin mo muna ang Panginoon. And when you seek God first, He will bring people na pangangailangan mo ay mapunan. When you seek God first, lahat ng kailangan mo, ipoprovide niya, and He will use people to bless you. Royalty, let's move on. 1 Peter 2:9, but ye are a chosen generation. Sinong chosen? Tayo. Sabi mo mo, ikaw chosen. Pinili ka ng Diyos. A royal priesthood and a holy nation, a peculiar people that you have showed for the praises of Him who had called you out of darkness and into His marvelous light. Dati makasalanan ka, no? Anong ka sa maruming lugar, na every time na pinag-uusapan ang Panginoon, ayaw mong marinig. Kasi punong-puno ka ng bigat, kapighatian, punong-puno ka ng pain sa puso mo. But one time in your life, meron ginamit ang Diyos upang marinig mo yung salita niya. At nung narinig mo yung salita niya na ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagpatawad, anong nangyari sa iyo? You came to your senses. Naisip mo na wala kang pwedeng lapitan kundi ang Diyos. And when you come to your senses, ikaw ay pinili. Ang sabi ng John, many are called, but few are chosen. Hello, ilan kayo sa pamilya nyo? 5, 10, 2, 1? Pero bakit ikaw ay pinili ng Diyos upang marinig mo ang mensahe niya ngayong araw na to? Because you are chosen. You are chosen by God to be a blessing, to be favorable sa araw mo. Sa paglakad mo, you are a blessing. Sa pagtayo mo pa lang, you are a blessing. Peculiar, ang sabi nito, kakaiba ka. Marami naman nagsabi sa inyo, pag pumasok ka sa isang lugar, kapatid, parang ang ganda ng aura mo. Parang kahit dumaan ka sa problema, parang hindi ko nakikita na mong problema ka. Bakit? Kasi kakaiba tayo mga anak ng Diyos. Sabi nito, para ipakita natin kung sino ang Diyos sa ating mga buhay. Ngayon, kung sinisik mo ang Lord every day of your lives, walang pwedeng magsabi na ikaw ay hindi binago. Ibang mga tao magsasabing may nagbago sa'yo. Dati, buwisit ka. Dati, lagi ka nakasimangot. Naalala niyo yung mga pictures sa government office? Nakalagay, bawal ang nakasimangot. Pero pagkita mo, yung mga government employees mismo nakasimangot. Ibig sabihin, paano mo sabihin na Kristiyano ka, pero hindi nakikita sa iyo yung totoong pagiging Kristiyano? Na hanggang ngayon, ilang taon mo nang kailangan magpatawad, hanggang ngayon hindi ka pa nagpapatawad. Hello? It is hard for us to declare na tayo binago na, pero hanggang ngayon may mga kabigatan pa rin tayo sa ating mga puso. Sabi ng Matthew 11:20, come to me those who are heavily laden, and I will give you rest. For my yoke is easy, and my burden is light. Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Bakit? Pinili ka niya, at inilagay ka niya sa isang lugar na every time na nandun ka, nagliliwanag ang Diyos sa buhay mo. Every time na dalhin ka ng Lord sa isang kumpanya, yung kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, umuunlad. Dinala ka ng Lord sa isang relationship na pag nandun ka sa isang relationship na yon, naging maayos yung relationship. Dinala ka ng Lord sa isang korporasyon, sa business partner mo, na every time nandun ka sa business na yon, lumalago yung business mo. Nagtataka pa ba kayo? Huwag na kayong magtaka. Kasi tayo ay pinagpala ng Diyos. Tayo ay biniyaan ng Diyos.
Lahat ng nawala, lahat ng hindi mo nakamtan last 2024, ngayong 2025, God will make you experience His goodness and mercy sa ating mga buhay. And as we close, sabi dito, then Pharaoh said to Joseph, since God has shown you all this, there is none so discerning and wise as you are. You shall be over my house. This was the time na si Joseph has been given the authority over the whole nation of Egypt. Ang sabi nito, you shall be over my house, and my people shall order themselves as you command. Only as regards to the throne will I be greater than you. Ang sabi ni Pharaoh, ang trono lang sa ating dalawa ang naghihiwalay. Ang sabi na, and Pharaoh said to Joseph, see, I have set over all the land of Egypt. Hello, lahat ng mga nasa puso mo, na inilalagay mo sa puso mo, na alam mong pagpapala na galing sa Diyos, ang sabi ng Lord, I will put you in command. I will bless you. Sabi ng Psalms 1, all of the things that your hands will touch are blessed. Joshua 1:8 and 9, lahat ng tapakan mo ay binigay ng Lord sa iyo. Hello? 2025 is a year of restoration, and are you ready to be restored? The next one is sabi nito, put on a ring on his hand. The ring talks about our authority. A ring on his hand signifies authority. Yung ring na yun, yun yung stamp na every time na gamitin ni Joseph yung ring, lahat ng sinasabi niya gagawin ng mga tao dun sa Egypto. Ibig sabihin mga kapatid, ikaw ay anak ng Diyos. Dati na wala ka, ngayon binalik ka ng Lord. Ang unang sinabi ng Lord, bigyan niyo siya ng balabal. Isuot niyo yung ring sa kanyang daliri at bigyan niyo siya ng sandalyas. The ring talks about our authority bilang mga anak ng Diyos. Sabi nito, Pharaoh took his signet ring from his hand and put it on Joseph's hand. Alam niyo mga kapatid, wala kayong karapatan sa langit. Wala tayong karapatan sa langit. Pero sabihin mo, salamat Panginoon. Alam niyo kung bakit? Yung ring na nandun sa kanyang anak na si Jesus, tinanggal din sa kanyang anak at ibinigay niya sa iyo ngayon. Ngayon may karapatan ka dahil ikaw ay anak ng Diyos. John 1:12. Ano sabi ng John 1:12? To them who believe and receive, He has given them the right to become children of God. Kung hindi tayo karapat-dapat sa pamilya ng Panginoon, pero salamat. Ngayong 2025, ibinabalik niya yung pagiging anak mo sa kanyang kaharian. Ibinabalik niya yung pagiging anak mo sa kanyang pamilya. Ibinabalik niya yung pagkunan mo ng dapat ngayon. Maraming mga Kristiyano nang ihina kasi hindi nila alam yung karapatan nila. Pero mga kapatid, ito ngayon ang sinasabi ng Lord sa atin, you have the right to become the children of God. Not by flesh, ang sabi doon sa last, but by the will of the Father. Tignan mo katabi mo, will ng Lord na pagpalain niya. Will ng Lord na historian. Will ng Lord na darating araw gagamitin ka. Will ng Lord na magbasa ka ng Bible na umuusbong yung pagpapala sa iyong puso. Will ng Lord na maging pagpapala kapag labas mo. Will ng Lord na every time na magsalita kami na pagpapala sa pagsasalita mo. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng inilaan ng Lord ngayong taon na 2025, be ready. Are you ready to receive the Lord and to receive His blessing? Sabi ito, royalty is not earned. It is given and assigned by birth. Unless you become born again, you will not see the kingdom of God. Let's all stand up mga kapatid. Unless you are born again, you cannot see the goodness of God. Unless you have a relationship with God, with His Son, Jesus Christ, hindi mo makikilala si Jesus kung wala kang relasyon sa Kanya. Christianity doesn't talk about religion. No! Christianity talks about relationship. Walang napakong relihiyon sa cross. Ang napako sa cross ay yung relationship ng anak para sa iyo. Hindi aksidente narinig mo yung mensahe ng Lord sa araw na to. Ang gusto ng Lord, ma-experience mo yung relasyon na sinasabi niya sa Bible na ngayon ikaw ay tatanggap sa Panginoon. Handa ka bang tumanggap, kapatid? Hindi ito pinaghihirapan. Ang blessing hindi pinaghihirapan. Sabi ng Proverbs 10:22, ang pagpapala ay hindi pinaghihirapan. Walang hirap ang pagpapala.
Ang gagawin mo lang, Lord, salamat. Tinatanggap ko ang pagpapala. Sabi mo, Lord, salamat. Tinatanggap ko ang pagpapala. Royalty is not earned. Restoration begins today. God wants to restore you with His righteousness and with His royalty. And as we bow our heads, Father, we thank you sa araw nito po. Lord, we thank you for 2025, the year of God's restoration. We thank you for this year na ngayon pa lang you have established our feet, you have established our hearts, and you have cleansed us with the blood of Jesus Christ. Lord, sa taong to, Lord, wala kaming gagawin na hindi magiging tagumpay. Lord, lahat ng aming isinulat, lahat ng aming mga inilagay sa aming mga puso, Panginoon, Ikaw ang kumilos, Panginoon. Lord, Ikaw ang nakakanap sa puso ng bawat isa. Kung tayo ngayong oras na to ay nanghihina, may kabigatan, lumapit ka sa hari. Come boldly to the throne of grace, for you will find mercy and receive grace in the time of your need. Ang gusto ng Lord, lumapit ka. Lumapit ka. Lord, salamat sa salita mo. Salamat sa 2025 na restore mo ang lahat ng mga nawala sa amin. Lord, salamat sa mga bagay na binigay mo na ngayon pa lang ay matatanggap at tinatanggap na namin. And as we lift up our hands, basahin po natin to, sabay-sabay natin i-declare yung pagpapala ng Lord. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Everything that was stolen by the enemy from me is restored. Everything, every broken relationship is restored. Every malicious, offensive, negative, curse word declared and said against me will have no effect on my family, my workplace, my business, and my relationship with people around me. In Jesus' name, every sickness, pain, disease, and other physical illnesses in my body, my family, and bloodline has been broken. I am fully restored. Father, in Jesus' name, we thank you. Salamat po. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. It's what belongs to you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Hallelujah. Tarapan po natin ang Diyos. I'm excited na merong inirestore ang Lord sa akin. Amen? I am excited na may magpapatuto, na may binalik ang Lord sa buhay ng bawat isa. And as our hands are raised, heads are bowed, Lord, salamat sa mensahe mo, Panginoon. Lord, sabi mo in Proverbs 16:3, we commit our plans to the Lord and it will be victorious. Lord, lahat ng plano ng bawat anak mo sa panambahang ito, lahat ng isinulat sa kanilang mga puso, Panginoon. Lord, we commit everything to you, Panginoon.
And sabi mo, Panginoon, offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable worship before God. Lord, we offer you ourselves sa buong taon ng 2025. Ngayon pa lang, Panginoon, nilikha mo na ang mga bagay na ito na mangyari sa aming mga buhay. Sa mga plano namin, Panginoon, binibigay namin sa iyo, Panginoon. Sa mga balakid namin, Panginoon, sabi mo nga, Panginoon, in Psalms 34, delight yourselves in the Lord and He will give you the desires of your heart. Lord, every time na sa paglakad namin sa 2025, walang makalakad kami, mga steps na hindi mo itinalaga sa aming mga buhay. Lord, sabi mo, the steps of a man are ordered by the Lord. Ngayong araw na ito, Panginoon, order our steps. Change our hearts. Renew our spirits. Transform our hearts, Panginoon. Lord, make our ears attentive to your word, Panginoon. Lord, we declare for the spirit of discernment sa bawat mananampalataya. Lord, that we may discern the good and perfect gift that comes from you alone. Lord, in Jesus' name, sa 2025, walang anak ng Diyos ang manghihina. 2025, walang anak ng Diyos na hindi mo gagamitin, Panginoon. 2025, walang anak ng Diyos ang hindi hingi sa iyo, Panginoon. Lahat kami ay hihingi sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin ikaw magpo-provide ng lahat ng aming pangailangan. And Father, in Jesus' name, we declare favor, blessing, deliverance, breakthrough, Panginoon. And we declare love upon love, peace upon peace. In Jesus' mighty name we pray. Amen.